Hello mga kasari, magandang araw po sa ating lahat. Paano nga ba natin palalakasin ang bentahan ng ating sari-sari store lalo na sa mga months na mga napagdaanan natin? Ngayon is August na, April, May, June, July, nakaramdam talaga tayo ng matinding tumal sa ating sari-sari store. Eto guys, mga isi-share ko sa inyo is talagang mabisa or effective na magpalaki ng ating bentahan sa ating tindahan. Okay mga ka-super kasari, bilang isang tendera, gustong-gusto natin na mapalakas yung bentahan ng ating tindahan. So ako, ang ginagawa ko bilang sari-sari store owner is talagang nagsisipag ako upang mapalaki ko yung bentahan ng ating sari-sari store. Syempre, yung paglaki mga kasari ng benta ng ating tindahan is nakasalalay talaga kung paano natin pagalawin, kung paano tayo kumilos sa ating sari-sari store. At isa na po doon mga kasari, yung pagiging active po natin sa ating mga paninda, yung kung ano na po yung mga ubos, yung paubos na at alam nating mabenta sa ating tindahan ay agad-agad po akong naglilista tulad nito. Ito kanina lang to guys, naglilista ako ng mga chicherya dahil yung mga chicherya natin ay halos paubos na. Makikita nyo naman sa ating snack rack. So kapag may mga deliveries or ahente na papunta na, lagi akong may naka-ready na listahan. Tulad kahapon, dumating yung ahente natin ng soft drinks, mineral water at mga juice. So nag-order tayo ng mineral water. May computation na din yan dyan guys, para alam natin kung magtatali ba doon sa computation nung at malaman din natin kung may nagtaas. Yan, kumuha tayo ng Debote, ng Sprite mismo, Royal mismo, Coke mismo, tsaka mga mineral water. Yan. Sa pamamaraan na to mga kasari, yan yung magpapalaki ng ating bentahan kasi nga active tayo sa pag-check ng ating stocks, hindi tayo nauubusan. Kapag may bumili na customer, ay meron silang mabibili sa atin. Hindi na sila pupunta pa sa iba. Minsan kasi pumupunta sila sa iba dahil walang mabili sa atin. So yung benta na dapat sa atin napupunta pa sa iba. Kumbaga nagiging bato. Ganon. Tapos ito naman, nung Monday, papunta ang JTI. So naglista din tayo ng mga kukunin natin na sigarilyo. At ito guys, ang aking mga kinuha. Marbles, Winston, Camel Menthol, tsaka Camel na pula. Ito guys, since nung nag-start ako magtindahan, hindi nawawala sa akin ang mga notebook na maliliit. May notebook din na malaki, ayan. Parang nag-aaral din ako, pero dito ako nag-aaral sa pagpapatakbo ng ating negosyo or ng ating maliit na tindahan. Kaya hindi din nawawala talaga sa akin ang mahalaga sa akin ng ballpen at papel kasi nga kailangan talaga natin always ng listahan. And hindi lang yun about guys sa paglilista. At isa din sa nagpapalakas ng ating bentahan dito sa sari-sari store ay ang GCash. Kaya guys, tayo bilang isang tindera, alam naman natin na okay ang kitaan sa GCash. Maraming makakapagpatunay niyan. Hindi tayo nagpapawala mga kasari ng laman ng ating GCash at cash on hand. Kailangan lagi tayong may kaperahan sa ating lalagyanan. Ito guys ay cash box ng ating GCash. Ayan, meron tayong mga pamalit, meron tayong mga coins. Lagi dapat na naka-ready yan para kapag may nagpa-GCash sa atin, meron tayong panukle or meron tayong maibigay. Kanina nga lang guys, ito, sample na to, 11:40 tsaka 11:39 AM. Ayan. Basta yan, may parehas na cellphone number, ayan yung sa hulihan, may nagpa-cash in ng 10,000 kasi kinulang kaya nagpa-cash in pa ng 1,000. So magkano ang ating linis na kita dyan? Ang linis na kita natin dyan ay 220 pesos. Tinakpan ko guys for privacy yung kanilang cellphone number kasi yun ay karapatan ng ating mga customer. So, ayun po mga kasari, be ready always sa ating sari-sari store kung gusto nating palakasin ang bentahan. Nasa sa atin po yung mga tindera, sari-sari store owner. Kung gusto po talaga nating palakasin ang bentahan ng ating sari-sari store. Kasi kung tatamad-tamad po tayo, wala po tayo sa ayos, wala tayo sa hulog, or pinapabayaan lang natin na nakatiwangwang yung tindahan natin, ano yung ine-expect natin na kikitain or
magiging benta natin sa araw-araw. Syempre kapag mas hands-on ka sa negosyo mo, mas lalaki ang iyong benta sa iyong sari-sari store. So, yun lang guys ang masasabi ko. Hindi lang ako dyan sa GCash, hindi lang ako sa paglilista active. Active din ako guys sa kung ano yung mabili dito sa tindahan. Gaya ng kapag may bumili ng alak, naka-ready dyan yung ating mga malalaki at maliliit. Ayan yung mga alak natin. Madami yan. So, kapag may bumili dito, kasi limited lang guys yung space ng ating rep, ayan lang yun na ilalagay natin sa ilalim ng mga alak. Tagi-ilan lang, 'di ba? Kapag may bumili ng 3 maliliit, ay ito, 6 lang 'yan. Nagre-replace agad ako or naglalagay agad ako ng panibago. Tatakbo agad ako dito. Kukuha na agad ako dito ng 3 para yung nabawas na 3 is ilalagay na natin agad dito. Kapag may bumili naman ng 4, for example, na litro, Red Horse, kukuha ulit ako doon ng 4, tapos ilalagay ko agad dito. So, ganun guys. Para, 'di ba, hindi lang naman yan unang bili yan. Magpapangalawa pa yan. So, kapag nabitin sila, pupunta ulit yan sa tindahan mo at bibili ulit ng panibagong alak. Kaya, ang mahalaga, kapag yun nga, nakuha natin yung malamig sa rep, maglagay ulit tayo ng panibago kapag bumalik si customer, meron tayong maibenta. Ayun lang. Simple lang naman yun guys, pero talagang minsan nakakalimutan natin na maglagay, tapos pagbalik ni customer is wala na silang mabili na malamig. Kaya sa iba na lang bibili. Ayan, kung gusto mong palakasin ang bentahan ng iyong tindahan, yung mga alam mo naman na mabenta tuwing hapon, ganyan, lalo na kapag may mga birthday dyan sa kapitbahay mo, talaga dapat maging active ka sa paglalagay ng mga alak para lumamig agad sa rep. Minsan nga guys, kapag hindi kayang lumamig agad dito sa baba, dito ako naglalagay sa freezer. Pero wag na wag po nating kakalimutan na tanggalin yan kasi baka maiwan yung magdamag, sasabog po yan sa freezer at maaaring masira din po ang inyong rep. Kaya saglit lang po natin palamigin sa freezer at wag nating kakalimutan overnight. So yan po yung mga simple na effective tips para palakasin ang bentahan ng ating tindahan. Basta kung alam nyong fast moving, basic needs, ayan, wag po tayong magpapawala. And, ano pa ba? Yun nga, yung sa pamimili, kapag active kang maglista ng mga kailangan ng pamilihin, kapag alam mong paubos na, lalo na mabenta. Actually, kagabi, hapon, namili kami ni partner kasi alam kong wala na nito, mabili yung mga kaping yan. Tapos may mga ilang chichirya tayo at dilata ng mga pinamili. Ayan, kaya okay yung dilatang ngayon natin, pero yung iba hindi natin nabili kasi out of stock doon sa gyms. So, ayun po mga kasari yung aking ginagawa dito sa aking tindahan para palakasin ang aking bentahan. Talagang pagod-pagod lang tayo pero kailangan nating tiisin ang pagod kasi yun naman talaga yung purpose natin yung mapalaki yung bentahan natin sa ating sari-sari store para at the same time kapag malaki yung bentahan sa tindahan, mas malaki din yung kikitain po natin. Ganun po yun mga kasari. Hindi naman sa pagiging sakim, syempre sa dami na ng kakompetensya natin dyan sa tabi-tabi, madami nang may tindahan, kailangan talaga natin ang may diskarte at sipag at tiyaga sa ating tindahan. So yun lang guys, thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!